Evo lang, sakalam nga ba? Today, review natin ang isa sa pinaka-solid helmet option mula sa isa sa pinakasikat na helmet brand dito sa Pilipinas. Ito ang SR09 helmet from Evo Helmet Philippines. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa pinaka-paborito kong shell mula sa isa sa pinakasikat na helmet brand dito sa Pilipinas. Ito ang Evo SR09 Full Face Dual Visor Helmet from Evo Helmet Philippines. Pero bago po natin simulan ang review natin na to, as per YouTube Analytics, 96% po ng mga nanonood ng videos natin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya please click that subscribe button para naman makagawa pa tayo ng mas marami pang helmet reviews, gear reviews, at iba pang motorcycle tips dito sa channel na to. Malay nyo, pag naka 10,000 subscribers tayo, mamigay tayo ng helmet at kung ano-ano pa, diba? Kaya click nyo na yung subscribe. At available din po lahat ng helmets na nire-review natin dito sa ating mga online shops. Check nyo lang po yung description natin sa baba. Yon, alright, simulan na agad natin to sa price. Nagkakahalaga po ang SR09 ng 3,980 para sa monocolors at 4,180 naman para sa mga graphic options. So sa pricing niya, si SR09, pasok siya dun sa usual or standard pricing ng helmets natin ngayon dito sa Philippine market. Around 4,000 pesos para sa isang full face dual visor helmet. At kasama naman sa kanyang box, meron siya syempre yung helmet bag at ang hindi mawawala sa mga Evo helmets, free na clear lens. So nakakabit sa kanya ngayon is itong kanyang silver iridium lens at meron siyang kasamang clear lens sa box. Para sa kanyang looks and design, mapapansin natin, kaya ako nasabi na ito yung paborito ko or isa sa mga paborito kong Evo helmet shell designs is yung pagka-slick ng helmet na to, no? Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kabalky. Maganda yung pagkaka-design ni Evo helmets dito. Maliit lang kasi yung helmet eh. Usually, ang medyo gripe ko sa Evo helmets is malalaki yung shell sizes nila eh. Malalaki yung mga nagagawa nilang helmets. Pero pagdating dito sa SR09, maganda yung design nila dito. Sumasabay sila dun sa mga medyo maliliit na designed helmets ngayon sa market. And kadalasan, ang mga malalaking helmets ni Evo, medyo mabibigat siya eh. Pagdating dito kay SR09, medyo mas magaan siya. The fact na dual visor na rin itong helmet na ito, para sa kanyang weight is maganda siya. Maganda yung pagkakagawa at balanse ng SR09. And gusto ko rin yung design niya. Makikita mo talagang sporty, ano? Narito yung kanyang air inlet sa baba. Meron din siya dito sa taas. Usually yung iba kasi ini-slide. Ito, pinipindot. Mas madali ito actually. Ang kanyang air outlet dito sa likod, syempre sa baba ng spoiler. And yung kanyang spoiler is built-in na. Kasama na sa helmet and kakulay na nung helmet shell niya. Maganda rin yung design ng spoiler. Kakaiba din. Kitang-kita natin yung mga aerodynamic cuts dito. Prominent na prominent. Makikita natin yung pagiging sporty niya saka yung race look niya. Dito rin sa taas. Maganda rito sa kanyang spoiler. Meron na siyang butas. Mapapansin natin yung sa mga GT Pro, for example. Same helmet brand from Evo. Yung kanyang spoiler malaki. Pababa dito. Pero walang butas. Dito, daan ng hangin. Diretso dito. Papasok na siya agad dito sa mga butas ng spoiler. So, mas maganda yung airflow nito. Napaka-slick tong design. And maganda rin dito sa kanyang visor, meron siyang lock sa high-speed scenarios or pag medyo malakas yung hangin, hindi siya basta-basta angat. Matibay yung pagkakalock ng visor. Kailangan mo talaga siyang pindutin. Usually, mga feature to ng mga high-end helmets. Simpleng mechanism, pero malaking tulong yan sa atin. Kanyang dual visor narito sa side. Pansin natin, pag binaba natin yung dual visor, meron siyang nose guard dito. Parang sakop naman niya yung nose guard pero malayo kasi yung nose guard natin dito sa dual visor. Kaya makikita natin meron pa rin gap yung dual visor doon sa opening. May papasok pa rin na usually mga sun rays dyan. Okay lang naman, at least meron tayong nose guard dito. Hindi naman siya ganun ka-prominent pero present yung ating nose guard dito. Pagdating naman sa quality ng kanyang foam,
Inner paddings. Siyempre, ang locking mechanism ng ating Evo SR09 is quick release. Again, mas gusto natin is double D-ring. Kung naka-double D-ring to, mas okay sana. Pero goods naman na quick release. Kasi usually, ang mga bibili nito or mga gamit nito, gagamitin nila pang daily rides. Mas prefer usually ng mga daily riders yung naka-quick release kasi mas mabilis siyang tanggalin, mas mabilis siyang ikabit. Maganda yung quality ng paddings, malambot. Yes, hindi siya kasing kakapal nung iba ng mga mas premium branded helmets na medyo mas mahal din, syempre. Pero maganda na yung quality ng ginamit ng Evo helmets dito. Malambot siya pag suot mo. And mapapansin natin dito, upper part ng helmet, after ng foam, meron pa siyang mesh material. Nakakatulong yung mesh material na yon for added protection sa atin. Ang mangyayari niyan, ang contact ng ulo natin is yung foam, then yung mesh material, then saka pa lang yung mismong shell material na ginamit ng Evo dito. And isa sa pinakagusto kong feature ng helmet na inilagay ng Evo helmets dito is itong emergency pull tab. Napaka-importante po niyan. In cases of emergency, mas mabilis pong matatanggal ng mga emergency personnel natin yung mga helmets sa atin. Kasi pag matindi-tindi yung aksidente, medyo na-injure ang ating ulo, kailangan matanggal yung helmet, diba? Pero dahil nakasuot yung helmet, full face helmet, hindi siya basta-basta matatanggal. Ngayon, dahil may emergency pull tab tayo, mabilis niyang matatanggal yung mga paddings ng helmet natin and mabilis matatanggal yung helmet sa mga ulo natin. Goods yan na nilagyan ng Evo ng emergency pull tab itong kanilang SR09. Solid. Punta tayo sa safety certifications. As per Evo, ang certification natin dito is ECE 22.06. So yun po yung pinaka-updated na ECE certification sa European standards natin. Sa price na 4,000 pesos, naka-updated ECE certification na tayo as per Evo. Napakahalaga na merong mga gantong certifications yung mga kinukuha nating helmet dahil yan po ang magliligtas sa mga buhay natin. So, punta tayo sa detailed specs and features. Ang Evo SR09 is made with ABS composite shell. Again, meron siyang dual visor technology, Duraflex, washable, foam set, aerodynamic vents, comes with free iridium silver visor na pinlock ready na. Same nung kanyang clear lens, pinlock ready na rin po, no? Napaka-solid na pinlock ready na yung both lens natin sa halagang 4,000 pesos, no? So, malaking tulong ang pinlock para hindi mag-fog yung mga helmets natin. Although additional purchase ang pinlock, pero at least yung lens natin na kinakabit sa SR09 is pinlock ready na. Again, pagdating naman sa weight, meron siyang timbang na 1,650 grams plus or minus 50. Ito ay sa size large. Although siya ay 1,650, pero parang pakiramdam natin mas magaan siya. Kasi dahil mas maliit yung helmet eh. Siguro by the number, 1,650 siya. Pero feeling natin magaan siya. Mamaya, check natin yung feels ng helmet, yung size and weight niya pag finit na natin yung helmet, pag sinukat na natin. No? So tara, fit natin itong ating SR09. Lagi tayo magbabalak-laba pag tayo mag-helmet para magtagal ang amoy bago ng mga helmet natin. So, okay, medyo nafe-feel na natin yung 1,650 pala, no? Pag talaga medyo hawak-hawak na natin. Tip lang, pag isusot natin yung helmet, again, sa mga full face helmets, hawakan po natin yung dalawang strap. Yan, make sure na malaki yung opening natin. Then, start tayo from sa likod, punta sa harap. Yung sa kanyang size large, parang sakto naman yung fitting sa atin. Di pala natin nabanggit, no? Bluetooth and intercom ready na po itong ating SR09. Ito yung binabanggit ko kaya gusto ko itong SR09 na shell. Maliit yung pakiramdam niya eh. Maliit siya sa pakiramdam. Hindi rin siya ganun kabigat. By the numbers, 1,650 grams siya. Pero feeling natin na mas magaan pa siya eh. Sa 1,650. Yan. Maganda yung weight distribution niya. Nakaramdam ko medyo panipis talaga yung style ng helmet eh. So, field of vision, okay naman. Okay naman ang weight. Hindi siya ganun kabigat, di siya ganun kasakit sa leg ko. And maganda yung foam. Nabanggit ko nga kanina, medyo hollow siya pag pinipindot. Pero ngayong suot ko na, okay, nakayakap siya sa akin. Maganda yung pagkakayakap ng cheek pads dito sa mukha ko. And maganda yung pagkaka-snug-fit sa akin ng size large ng SR09 na to. Natin ang kanyang dual visor. Madali bang i-activate. So, ayan. Ito yung dual visor. Ito yung sinasabi ko. Merong parang gap dito. Hindi mo pala makapansin yung nasa side, siguro. Pero, ang kitang-kitang gap nung sa dual visor natin is itong nasa gitna. Ayan o. Makikita nyo. Isusuot ko yung daliri ko dito. Hindi ko alam kung bakit meron pa ditong malaking parang butas na nilagay si Evo helmet. Sayang, sana binuna lang nila sana to para walang gap dito. Medyo minsan kasi nakakaduling yan eh.
Iba kasi yung kulay na makikita mo, di ba? Parang ang naka-shades dito, pero dito may napasok pang araw. So, siguro makakasanayan naman natin yan, no? Pagsuot natin. Pinili natin i-review tong matte red color ng SR09 kasi ang ganda eh. Poging-pogi ako sa mga red colors na nilalabas ng Evo. Iba yung pagka-red ng nilalabas nila eh. Parang mga blood red or parang ganun. Kahit dito sa matte red eh. Goods na goods sa'yo. So, parang okay naman. Hindi siya ganun kasikip. Hindi ko rin na may papasok yung dalawang daliri ko dito. So, okay yung fit sa akin. Hindi siya sobrang sikip. Hindi rin siya sobrang luwag. Pakita ko sa inyo yung itsura ng SR09. Front view. Side view. Yung back view. Kabilang side. Evo lang sa kalam. Pit ng Evo no? Magaling ang marketing talaga din ng Team Graffiti sa kanilang mga helmets. And maganda yung pagkakamix nung marketing strategy nila. And yung gaganda rin ng mga models saka graphics na nilalabas nila. Goods na goods. Kudos sa Evo helmet saka sa Team Graffiti. So, sa kalam nga ba ang Evo? Iba rin talaga yung nadalang hype ng Evo helmets at ng Team Graffiti no, mula nung pinasok nila itong helmet industry a few years back. Pero binaka pa naman nila ito ng mga solid helmet shells and designs tulad nitong Evo SR09 helmet na to. Full face, dual visor, free clear lens, poging shell construction at goods na goods pang daily, pang long ride. Hindi nakakangawit, ang ganda ng design, sleek yung design, sporty siya, pero pwede mong gamitin pang araw-araw. Sa starting price na 3,980, sulit pambato talaga ng Evo Helmet Philippines itong SR09 helmet nila. Again, maraming salamat po sa pagsama. Please like and share naman po ng video na ito. At kung hindi ka pa nakafollow, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang content at helmet reviews tulad ng video na to. Available din po ang lahat ng helmets na ito sa ating online shops. Check nyo lang din po yung description natin sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang review ng pambato ng Spyder Helmet Philippines, ang kanilang Spyder Corsa helmet, click mo lang tong video na to. Yeah.